Magandang araw. Ako po si Mark Lester Liraga at ito po ang aking daily devotion ngayong June 30. Loving God's Truth, Amos, na tinalakay po ni Pastor Russell Ocampo sa 365 Daily Devotion. At ang Bible verse po ng araw ay galing sa Amos chapter 7 verse 7 to 13. Ang sabi po ay, "This is what he showed me. Behold, the Lord was standing beside the wall, filled with a slum blind, with a plumb blind in his hand. And the Lord God said to me, Amos, what do you see? And I said, a plumb blind. Then the Lord said, Behold, I am setting a plumb ink in the midst of my people Israel. I will never again pass by them. The high places of Isaac shall be made desolate, and the sanctuaries of Israel shall be laid waste, and I will rise against the house of Jeroboam with the sword." Sa panahon natin ngayon, napakadali nang makahanap ng iba't ibang opinyon sa social media, sa internet, at maging sa mga taong nakapaligid sa atin. Marami nagsasabi kung ano ang tama at kung ano ang mali. Pero ang tanong ay, mahal ba natin ang katotohanan ng Diyos kahit hindi ito popular? Sa Amos chapter 7, makikita natin ang katapatan ni Amos sa kanyang misyon. Isa lamang siyang simpleng pastol at nag-aalaga ng puno ng sycamore. Hindi siya kilalang propeta, wala siyang mataas na posisyon, ngunit nang tawagin siya ng Diyos, buong tapang niyang ipinahayag ang katotohanan. Kahit tinutulan siya ng pari na si Amaziah at pinatigil sa pangangaral, hindi siya umatras dahil alam niyang ang mensahe ay hindi galing sa kanya, kundi sa Diyos. Dito papasok ang first teaching. Ang una ay, believers love God and His truth. Ang tunay na mananampalataya ay hindi lamang nagmamahal sa Diyos, kundi mahal din niya ang katotohanan ng Diyos. Minsan, masakit pakinggan ang katotohanan dahil itinutuwid tayo nito. Pinapakita nito ang ating mga kasalanan at ang mga bagay na kailangan nating baguhin. Pero tulad ng isang mabuting doktor na nagsasabi ng totoong kondisyon ng pasyente upang ito ay gumaling, ganoon din ang salita ng Diyos. Hindi niya tayo kinokondena para sirain tayo, kundi itinutuwid tayo upang magkaroon tayo ng bagong buhay. Ang second, unbelievers love false gods and their lies. Sa panahon ni Amos, mas gusto ng maraming tao ang mga mensahe na bibigay sa kanila ng comfort kaysa sa katotohanan. Ayaw nilang marinig ang babala ng Diyos dahil gusto nilang ipagpatuloy ang kanilang pamumuhay. Ganito rin hanggang ngayon. Maraming tao ang mas pinipili ang kasinungalingang nagsasabing okay lang ang lahat kahit taliwas na ito sa salita ng Diyos. Mas madaling sundin ang gusto ng mundo kaysa sa utos ng Panginoon. At ang last teaching, those who proclaim God's truth will be hated. Hindi naging madali ang buhay ni Amos. Tinanggihan siya, kinontra at pinatahimik ng mga taong ayaw makarinig ng mensahe ng Diyos. Ganito rin sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad. Hindi lahat ay tatanggap sa katotohanan. Minsan, kapag pinili nating mamuhay ayon sa salita ng Diyos, may mga taong hindi makakaintindi sa atin. Maaari tayong pagtawanan, husgahan o iwasan. Pero hindi ibig sabihin na mali tayo. Ang mahalaga ay nananatili tayong tapat sa Diyos. Ang sukatan ng tagumpay ng isang Kristiyano ay hindi kung gaano siya kasikat, kundi kung gaano siya katapat sa katotohanan. Kapag tayo ay nanindigan para kay Kristo ng may pagmamahal at pagpapakumbaba, ginagamit tayo ng Diyos upang maging ilaw sa mundong puno ng kadiliman. Yun lamang po.